Matapos nga natin masaksihan ang muling pagkilos ni Song Jinwoo, ay ngayon sa chapter na ito ay matutunghayan natin ang matinding sagupan ni Song Jinwoo kasama ang kanyang Shadow Soldier laban sa dungeon boss na si Kar Galgan. At sa last panel nga ay dadating na si Hunter Cha at dito nyo makikita ang totoong kapangyarihan ni Song Jinwoo as a Shadow Monarch. Kaya mas mabuting tapusin mo ang video na ito. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube kaya dun po kayo manood. Bali pag-usapan nga natin dito ang chapter 73 up to 74 ng Solo Leveling or ang episode 6 part 2. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Song Jinwoo, EQ da. Sa pagbungad nga ng chapter na ito, makikita natin ang sasakyan ng Monitoring Division. Then lumabas nga dito si Woo Jinchul. Pinika nga ni Woo Jinchul ano nga ba daw yung nagpa-decide sa ating bida na magtrabaho as a miner. Hindi nga lang daw isang araw kundi 2 araw na magkasunod pa. Karagdagan pa ang sabi ni Woo Jinchul ay soon ay maa-announce na or malalaman na si Song Jinwoo ay magiging S-rank hunter ng Korea. Kaya dapat nga daw ay maging maingat ito sa kanyang kinikilos. Nagtanong naman ang team leader sa mining team kung ano nga ba daw ang sani kung bakit naparito ang inspector ng Hunter Association na si Woo Jinchul sa isang dungeon raid. Nag-response naman si Woo Jinchul na nasagap nga daw nila yung balita patungkol sa ating bida na nagtatrabaho ito as a miner. Kaya nagtanong si Hunter Woo kung nasaan si Song Jinwoo. Nagtaka naman ang team leader kung ano nga ba daw ang problema patungkol sa ating bida. Nagsalita naman ang kasama nilang miner na nakasagutan ni Song Jinwoo. Sa kanyang opinion nga ay baka daw may napaslang si Song Jinwoo bago pa man ito maging hunter. Karagdagan pa ang sabi ng lalaki nung tumitig na daw sa kanyang ating bida ay naglilisk nga ito na parang gusto siyang kainin. Kinilabutan nga daw siya na until now ay naalala niya pa rin yung pangyayari na iyon. Nung marinig nga ito ni Woo Jinchul ay muli siya nagtanong kung nasaan ba daw si Song Jinwoo. Sumagot naman ng team leader na kasalukuyan nga daw nasa loob ng dungeon si Song Jinwoo. Para sa na sinabi pa nga ng team leader na hindi nga daw pumunta yung porter na hinire ng B-Team Hunter. Kaya naging replace ang ating bida para sumama at magbuhat ng gamit. Nalito na nga lang si Woo Jinchul sa pinaplano ni Song Jinwoo kasi matapos nga daw nito maging miner ay nagrepresenta naman as a porter. Kaya nagtaka na ang team leader ng mining team kung bakit ang lahat na pumupunta ngayon ay hinahanap si Song Jinwoo. Kasi pati nga rin si Hunter Cha ay hinahanap ang ating bida at pumasok sa dungeon gate para mapuntahan ito. Sumigaw naman ang isang lalaki at nagtanong kung may pinaslang ba daw si Song Jinwoo or may ginawang bagay na hindi kaaya-aya sapagkat base sa kanyang karanasan kay Song Jinwoo ay kaya daw itong gawin ng ating bida. Nag-response naman si Woo Jinchul at sinabing malalaman daw nila ang kasagutan bukas sa balita. At doon nga ay umalis ang ibang miyembro ng Inspector Division at naiwang curious ang ibang miner team patungkol sa katauhan ni Song Jinwoo kung sino nga ba siya at ano ang rason bakit siya hinahanap ng Hunter Association. Pero malailang sadlit lang ay may naramdaman si Woo Jinchul na kakaibang atrocious energy o mabangis na enerhiya. Hindi nga makapaniwala si Woo Jinchul sa kanyang naramdaman. Nung masense nga daw niya ito ay halos mapunit na yung katawan niya into pieces. Kaya dali-dali niyang chinek yung dungeon gate gamit ang isang detector. Then it's confirmed na isang napakadelikadong A-rank dungeon yung pinasukan ng B-Team at ni Song Jinwoo. Makikita nga natin na reaksyon ni Woo Jinchul yung pagkagulat. Ayon pa sa kanya kung nag-base nga daw yung ibang hunter sa previous measurement ay for sure nga daw ay mapapahamak silang lahat. Thankfully nga ay nandun ang 2 S-rank hunter which is si Hunter Cha at si Song Jinwoo. Pero hindi nga yun enough sapagkat pwedeng mapahamak yung ibang hunter, knowing may mga birang pa itong kasama. Kaya nag-decide si Woo Jinchul na pumasok na upang maging backup sa kanila. After nga nun ay mapupunta naman ang scene kay Hunter Cha. Kung inyong makikita nga ay natagpuan ni Hunter Cha ang napakaraming bangkay ng High Orcs. Patanong pa nga sabi ni Hunter Cha kung natalo ba daw nila Kion itong mga High Orcs. Hindi nga siya nakumbinse marahil sa dami niyang nakitang katawan ng High Orcs. Then lalo't isa ito sa mga powerful monster at may high IQ na halimaw. Nasense nga ni Hunter Cha yung mismong enerhiya na nanggagaling sa mismong lunggan ng boss. Hindi nga sinabi sa panel kung saan ito nagmula, it's either kay Song Jinwoo ba or kay Kar Galgan. Pero isa lang sinisigurado ni Hunter Cha na hindi nga daw makakaligtas ang B-Team Hunters sa lakas ng enerhiya na ito. After na nun ay dadako naman tayo sa nagaganap na paglalaban ni Song Jinwoo at ni Kar Galgan. As you can see nga ay naghahanda na ang dalawa sa paghudyat ng kanilang paglalaban between Shadow Army ni Song Jinwoo at laban sa mga High Orcs. Pangito'y sabi pa nga ni Song Jinwoo kung iniisip nga daw ng dungeon boss na mahina sila, magiging masama nga daw ito para kay Kar Galgan. So basically pinaparealize ni Song Jinwoo sa boss na even outnumber sila ay hindi sila basta-basta matatalo.
At doon nga ay inactivate na ng ating bida ang kanyang skills na Domain of the Monarch, kung saan ay nagbibigay ito sa lahat ng Shadow Soldier ni Song Jinwoo ng 50% increased stat. At na-acquire niya nga lang ang abilidad na ito nung ma-reach niya ang level 70 sa pag-grade lang ng Demon Castle. Kaya't gayon pa man ay magiging formidable na ang kanyang Shadow Soldier sa pakikipaglaban. May kita nyo naman yung differences once na inactivate ito ni Song Jinwoo, na dati ay kulay sky blue yung kulay ng Shadow Army niya ay naging purple na lang bigla. Namanganga ang lahat ng victim hunter nung masaksen nila yung abilidad ng Shadow Monarch. Ayon pa sa isang lalaki na kahit maging mahusay nga daw siya, ay makakaya niya lang mag-summon ng dalawang nilalang. Then it's confirm mga kaibigan na nanggaling sa ating bida yung napakalakas na enerhiya. Ay baka kay Hunter Lee na papaano nga daw na-acquire ng isang normal na tao ang ganitong napakalakas na enerhiya. Sa kabilang dako naman ay hindi na nga makapaghintay si Kargalgan at inutusan niya na ang kanyang alagad na sumalakay na kay Song Jinwoo. At doon nga ay nauna nang umatake ang mga High Orcs. Kung inyo makikita nga ay gumamit ng skills si Iron na ton, pero suddenly ay hindi ito naging successful sa kadahilan ng mataas ang physical at magic resistant ng isang High Orcs. Kaya't inangat niya ang kanyang axe at hinawi ito ng napakalakas sa lahat ng High Orcs, napapalapit sa kanyang lokasyon. Then si Igris naman ay walang kahirap-hirap na tinalo ang malaking bilang ng mga High Orcs gamit ang kanyang espada. Kung inyo makikita nga ay may papalapit sa ating bida na dalawang High Orcs, but just an instant natalo niya agad ito sa paghiwa ng katawan nila gamit ang kanyang dagger na nagmula kay Baraka. Meron niyang isang High Orcs na gusto siyang salakay mula sa likuran. Nasense naman ito ng ating bida at matagumpay niya nga itong nahiwa sa gitna. At biglang tumalon si Song Jinwoo. Natulala na nga lang ang lahat na kasama ni Song Jinwoo sa kanilang natuklasan. Ayon pa sa kanila na halos same daw sila ni Hunter Cha. Yung mini-meaning nga ng mga hunter, yung fighting style daw rin ni Song Jinwoo ay nagbabase rin sa bilis at flexibility na same kay Hunter Cha na tinaguri ang Blade Dancer. Napatanong nga sila kung bakit daw tinatago ni Song Jinwoo yung ability niya at nag-decide maging porter lang. As you can see nga, sa sobrang bilis nga ng ating bida ay hindi magawa ng ibang High Orcs mapredict yung paggalaw niya. Ayon pa kay Song Jinwoo, bukod nga daw kay Iron, Igris at Tang, ang lahat nga daw ng kanyang Shadow Army ay halos around B-rank level na. Pero even though nagkaroon ito ng buff, ay still natatalo pa rin ito ng mga High Orcs. We all know naman mga kaibigan sa previous chapter na kaya ng mga High Orcs may pagtog-totow sa mga A-rank hunter. Kaya't ganun na lang kabis napapos lang yung ibang normal soldier ni Song Jinwoo sa pag-try lang na makatalo ng isang High Orcs. Karagdagan sabi pa nga ni Song Jinwoo na outnumber nga sila. Gayunpaman ay kailangan niya kahit papaano males yung bilang ng mga High Orcs. At sa hindi inaasahan nga ay umatake si Kargalgan at gumamit ng magic na tinatawag na Hymn of the Dragon. Isa nga itong area of effect na explosion attack. Nagulat nga si Song Jinwoo sa kadahilan hindi niya inaasahan na ganito pala yung matitake na damage ng kanyang Shadow Soldier sa kamay ni Kargalgan. Dinrespect nga ng dungeon boss si Song Jinwoo at sinabing nagmumukha daw ignorante ang ating bida sa reaksyon nito sa kanyang puppet. Nag-response naman ng ating bida na hindi nga daw siya ignorante, knowing na kaya na kanyang Shadow Army mag-regenerate as long na meron nga daw siyang mana. Winika naman ni Kargalgan na kahit mag-regenerate pa daw ito ay still mauubusan pa rin daw ang ating bida ng mana dahil sa consumption ng kanyang Shadow Army. Kaya't bago pa daw maubos ni Song Jinwoo ang kanyang alagad ay for sure ubos na nga daw ang mana ng ating bida. Nag-response naman si Song Jinwoo na bago pa man daw ito mangyari ay sinisigurado niya katapusan na daw ni Kargalgan. Then ayun na nga, tumalon na si Song Jinwoo papunta sa dungeon boss. Then inactivate nga ni Kargalgan ang Hymn of Protection para mapigilan yung atake ng ating bida. Winika nga ni Kargalgan na maging useless nga lang daw ang ginawa ng ating bida na pag-atake sa kanya. Sa kadahilan na maging mabilis nga daw ang pagkaubos ng kanyang Shadow Army. Yung mini-meaning nga ni Kargalgan dito, as long na wala daw si Song Jinwoo malapit sa kanyang Shadow Soldier, ay magiging sani ito ng pagkaubos at pagkonsume ng maraming mana sa kanya. Bali tinitake advantage ito ng ibang alagad ni Kargalgan na High Orcs na talunin ng mabilis ang ibang Shadow Army. Pero sinabi na ating bida na mayroon nga daw siyang malalakas na Shadow Army, which is sila Tang, Iron at Igris. Kaya't confident siyang iwanan sila at harapin si Kargalgan ng mag-isa. Kaya't wag daw mag-aalala si Kargalgan sa pagkaubos ng kanyang mana. Sa kadahilan na meron siyang Shadow Army na kaya mag-defend at mas overpower na kaya mag-dominate sa ibang High Orcs. Nung marinig na ito ng dungeon boss ay nagpasya na siya na talunin na lang daw sila Song Jinwoo kasama ang kanyang army nang sabay-sabay. Kung inyo makikita sa panel na ito ay tumuro si Kargalgan at may nag-appear nga sa kanyang daliri na isang apoy. Bali inactivate nga ni Kargalgan ang kanyang atake upang patamaan ang lahat ng army ng ating bida.
Tinawag nga itong Hymn of Blazing Fire. Then naging successful nga yung pag-atake ng dungeon boss na nagawa niya magbigay ng napakalakas na atake sa army ni Song Jinwoo. Ina-analyze nga ng ating bida na mas malakas nga daw ang dungeon boss na ito compare sa nakalaban niya sa Demon Castle na mga boss. Ayon pa sa ating bida, yung Mythos boss nga daw ay kaya mag-control ng 1,000 of undead. Ang disadvantage nga lang daw nito ay mahina yung depensa ng Mythos boss. Pero itong si Kargalgan nga daw ay may outstanding na depensa at may powerful na atake. Then karagdagan pa na meron itong hundreds of high orcs na alagad na right now ay kinakalaban ng kanyang shadow army. Kaya't nagwika na lang siya na different nga daw ito sa lahat ng job change quest na kinuha ng ating bida at doon nga ay nagsalita na si Song Jinwoo na inventory. Then yun na nga kumuha si Song Jinwoo ng isang potion na ikinagulat ng dungeon boss. Ayon pa sa ating bida na ayaw daw niyang malagyan ng potion ng kanyang tiyan. Gayunpaman ay tatapusin na nga lang daw niya ito ng mas mabilis. Then isa nga daw ito sa nakakawiling panoorin sa kadahilan ng ipapakita ng ating bida ang kapangyarihan ng isang necromancer. Inactivate na nga ni Song Jinwoo ang kanyang abilidad at nagsalita ng Arise. Kaya't ang lahat ng natalo niyang high orcs ay nagawa ni Song Jinwoo ma-revive at mapunta sa kanilang panig. Nagulat na nga lang ang dungeon boss sa kanyang nasilayan. Yung mga alagad nga daw niya na namayapa na ay nabuhay muli at naging shadow army ni Song Jinwoo. Winika nga na ating bida na alam niya na marami pa daw ang bilang ng mga high orcs pero soon nga daw ay mapapasakamay niya na itong lahat. Pag natapos nga daw ito ay isusunod nga daw niya ang dungeon boss na si Kargalgan. Naiwan nga ang frustrated ang reaksyon ng dungeon boss at doon niya na-realize na yung taong nasa harapan niya ngayon ay isang monarch. Pero bago pa man ito masabi ni Kargalgan ay nagkaroon ng glitch. Kung inyo mapapansin nga ay unti-unti na nga nakukuha ni Song Jinwoo ang ibang high orcs para mapunta sa kanilang panig. Then meron nga nagpapakagabag sa dungeon boss kung isa pala daw monarch si Song Jinwoo ay bakit nga daw sila napaparito. Kasi simula nga daw ng pagmulat ng kanilang mga mata ay isa nga lang daw yung bumubulong sa kanilang isipan, which is i-hunt down ang mga tao. Kaya't hindi nila kailangan ng anumang dahilan upang i-disobey ang order. Kung inyo makikita nga ay tumayo si Kargalgan at pasigaw nitong sinabi sa kanyang alagad na paslangin nga si Song Jinwoo at hiwain ito into pieces ang katawan para maging alay daw ang bangkay sa kanya. Napansin nga ni Song Jinwoo na sumugod ang isang guard. Then thankfully nga ay nandoon si Iron. Ayon pa sa ating bida, between general nga daw ang paglalaban which is si Iron versus guard ni Kargalgan. Nagkasanggaan nga na sandata si Iron at ang high orcs na guard. Kung inyo mapapansin nga ay masyadong malaki yung guardian ng high orcs kumpara kay Iron. Pero successful niya naman itong natalo in terms of strength at nahawi pababa yung sandata. At sinundan nga ito ni Iron ng napakalakas na headbutt na naging sanhi sa pagkakawarak ng helmet ng high orcs at pagkahilo. Hindi na nga pinabayaan ni Iron yung pagkakataon at bigla na lang itong inatake ang high orcs. Then ito yung naging sanhi sa pagkakasubsob ng high orcs mula sa sahig. Sa lakas pa naman na atake ni Iron. Then sa kabilang dako naman makikita nga natin na tumalo ng dalawang gwardya ng high orcs papunta sa lokasyon ni Igris upang salakayin ito. Pero agad naman ito na-deflect ni Igris, then tinusok niya nga ang kanyang espada sa sahig para magmistulang tukod upang mapunta siya sa itaas. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para makita yung opening ng high orcs at sinungkaban ito ng atake gamit ang isa niyang espada na nakatago sa kanyang likuran at tinusok ito. Napansin nga ni Igris na papasugod na sa kanyang isa pang gwardya ng high orcs. Kaya't inangat niya ng bahagya ang espada niya upang sanggain ang paparating na atake at dahil nga sa lakas na force na in-exert ni Igris ay nagawa niya mapatilapon ang high orcs sa malayo. Then back to the scene kay Iron, yung isang guard nga napapunta na sa kanyang lokasyon kaya nag-prepare na si Iron para sabayan ito at matagumpay niya nga itong natamaan habang nasa ere ito. At sa aktong bumangon ito ulit ay lumapit na si Tank at hinampas ito at doon nga ay walang kahirap-hirap na tinalo ng tatlong malalakas na shadow soldier ni Song Jinwoo at tatlong gwardya ni Kargalgan. Winika niya nga dito habang pinagmamasdan sila na mas superior nga daw ang kanyang mga general kumpara sa gwardya ng dungeon boss. Even though nga mataas yung kumpiyansa ni Song Jinwoo, sabihin niyon sa dungeon boss na matatalo niya ito ay hindi pa rin daw ikakaila na naubusan nga daw siya ng mana. Thankfully nga ay meron siyang potion sa inventory. Kung nagkataon nga daw na completely drain na yung mana niya ay for sure sabay-sabay na mawawala ang kanyang shadow army. Nagsalita naman isang lalaking hunter na hindi daw po pwedeng umupo lang sila at panoorin yung nagaganap na paglalaban. Dapat nga daw ay damayan nila si Song Jinwoo at samahan ito sa pakikidigma. Narinig na ito ng dungeon boss kaya inactivate niya ang kanyang magic na Hymn of Agane, Hymn of Frenzy at Hymn of Blindness na naging sanhi sa pagkakahina nila at kawalan ng pagkilos. Nag-response nga si Kargalgan na bawal nga daw mag-interfere ang mga audience
na ito sa nagaganap na paglalaban nila ni Song Jinwoo. Pinika nga ni Kargalgan sa ating bida na hindi nga daw niya hayaan ang mayabang na bibig ni Song Jinwoo. Bastusin siya. At doon nga ay na-activate niya ang Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy at Hymn of Blindness para mapahina kahit papaano si Song Jinwoo. Pero biglang nag-appear sa system ni Song Jinwoo na meron nga siyang buff ay kaya niyang maantay ito at magkaroon ng immunity coming from course magic ni Kargalgan. Kaya't nagulat na lang ang dungeon boss nung makitang walang epekto ito sa ating bida at agaran nilang na-dispel yung course. Pangiti sabi pa nga na ating bida na hindi ba daw naaalala ni Kargalgan ang sinabi niya lately, which is isa nga daw siyang bad match up para kay Kargalgan. At doon kung saan nag-activate ang blessing na longevity kung saan ay kaya ni Song Jinwoo mapagaling ang kahit anong disease, poison at even course magic ni Kargalgan. Bali ganun nga kaangas yung bida natin na confident siyang sabihin na bad match up siya sa dungeon boss knowing na isa siyang necromancer na magic dependent threat, same kay Kargalgan. Kaya't ang any attack na may kinalaman sa magic ay mabilis niya lang itong napupunan. At doon nga as you can see sa panel na ito, yung isang shadow soldier ni Song Jinwoo na isang mage ay aatake na sa dungeon boss pero hindi ito simpleng atake lang sa kadahilan ng meron itong hawak-hawak na Orb of Avarice kung saan nakuha ni Song Jinwoo sa Demon Castle at binigay ito dito. Ang Orb of Avarice nga ay kayang doble ng magic damage ng user nito. Then bang! Naging successful yung atake ng mage ni Song Jinwoo. Dahil nga sa napakalakas na explosion ay napaload na lang si Kargalgan at pinalibutan ng apoy ang kanyang katawan. Makikita nga natin yung reaksyon ng dungeon boss na pinagpapawisan na sa takot at sinabi ang lakas ng loob nyo. After nga nun ay dumating na si Hunter Cha sa lungga ng dungeon boss at nakita yung nakikipaglaban ng summon creature sa ibang high orcs. Sa isip-isip niya nga ang isang specialized sa summon magic ay kaya lang daw mag-bring ng isa or dalawang creature. Kaya't pinagtataka niya kung paano daw nangyari ito na mayroong napakalaking bilang ng mga summon creature na nakikipaglaban. Napansin nga si Hunter Cha na kanyang mga miyembro. Kaya't dali lumapit si Hunter Cha if okay lang ba sila at ano yung nangyayari. Nag-response naman ang babae na hindi nga daw sila sigurado. Kung inyo makikita nga ay frustrated na ang dungeon boss at pasigaw nitong sinabi sa ating bida na hindi nga daw gagana ang basurang talento ni Song Jinwoo sa kanya. At doon ay inactivate niya ang Hymn of Range, Hymn of Strengthening, Hymn of Giant at ang last ay ang Hymn of Combustion kung saan ay nagkakaroon ng buff si Kargalgan at lalo lumalakas ang magical energy niya at mas lumalaki yung size nito compare sa dati. Kinabahan na nga lang si Hunter Cha sa kanya nakita sa paglaki ng dungeon boss. Katwinika niya sa kanyang kasamaan na tumakbo na papalayo. At doon nga ay pinadyakan ni Kargalgan yung ibang shadow army ni Song Jinwoo at nagwikang dudurugin niya nga daw lahat na parang insekto. Naiwan ng disappointed yung bida natin at sinabing may bad memories nga daw siya sa mga giants. Kung inyo mapapansin nga ay biglang nag-notice yung system ni Song Jinwoo na naubusan na nga daw siya ng mana dahil sa nagawang distraction ni Kargalgan sa kanyang tauhan. Dahil bigla nga nag-cast ng magic si Kargalgan na parang bolang apoy at dahil nga sa bagal ng kanyang pag-cast ay hindi nga ito pinabayaan ni Song Jinwoo ang pagkakataon at biglang sinungkabat agad si Kargalgan at tinusok ang kanyang kanang mata at hiniwa ang lahat ng parteng katawan nito. Ay pa nga sa ating bida na magiging easy target nga lang do si Kargalgan sapagkat sa ginawa nito pagpapalaki sa kanyang katawan. Karagdagan niya pang sinabi na wala na daw magagawa isang sorcerer na pigilan ng isang assassin sa pag-atake pag wala itong guard na kasama. Kung maalala nga natin na natalo nila Igris, Iron at 3 guardian ni Kargalgan. At ito ay naging dahilan kung bakit naging easy target na lang ang boss na naging dahilan ng kanyang pagkatalo at doon magwawakas ang chapter 73 hanggang chapter 74 ng solo leveling. Grabe nga yung natunghayan natin paglalaban mga kaibigan between Kargalgan at Song Jinwoo. At nagawa nga ng ating bida mag-dominate. Tinasaksihan nga ng ibang hunter at ni Hunter Cha yung totoong kapangyarihan ni Song Jinwoo. Sa next chapter nga ay dadating na si Woojin Chul upang punta ng ating bida at ipapaalam niya sa buong B-team na isikreto lang yung patungkol kay Song Jinwoo. Kasi maa-announce na rin sa publiko na si Song Jinwoo ang pang-10 na S-rank hunter ng Korea at ayan ang aabangan natin sa next chapter. This is Senpai Koy, see you in next video.